Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, miyembro ng organized crime group patay matapos manlaban sa otoridad sa Maguindanao del Norte. Investigasyon sa depektibong bollard sa NAIA Terminal iniutos ni Pangulong Marcos Jr. Inflation rate sa bansa muling bumaba sa 1.4% noong Abril ayon sa Philippine Statistics Authority. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang notorious na suspect na miyembro ng organized crime group matapos manlaban sa Joint Law Enforcement Support Operation sa Barangay Panggao, Barira, Maguindanao del Norte nitong May 5. Tinukoy ng Marine Battalion Landing Team 2 ang nasawi na si Camlon Manardas Ragundo, 34 anyos, na wanted sa iba't ibang kasong kriminal. Nakatakas naman ang iba pang mga suspect na kasamahan nito habang na-recover sa lugar ang dalawang M16A1 rifle, mga magazine, dalawang granada at mga bala. Ang nasabing grupo ay matagal nang sangkot sa criminal activities at kilala ring kaalyado ng Dawla Islamiyya Hasan Group. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang investigasyon sa mga sinasabing substandard bollard sa NAIA Terminal 1 kasunod ng trahedyang ikinasawi ng dalawang individual kamakailan. Sa isang press briefing, kinumpirma ni Palace Press Office Undersecretary Attorney Claire Castro ang bollards ay ikinabit noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa ilalim ng pamumuno ni nooy Transportation Secretary Arthur Tugade. Nakakalungkot po, may mga nasawi dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. Pinaiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yun po ay sa pag-uutos po ng Pangulo at ito po itutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. At pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. Noong May 4 nang nasawi ang 5 taong gulang na babae at 29 na taong gulang na lalaki nang araruhin sila ng SUV sa departure entrance ng Paliparan. Makikita sa surveillance footage na bigo ang metal barriers na pigilan ng sasakyan. Kaugnay nito, inamin ng Manila International Authority na hindi ganon kalalim ang ininstall na bollards at pinag-aaralan na ang maaring remedyo rito. Bumagal ang inflation o paggalaw ng bilihin sa bansa noong buwan ng Abril ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa datos ng PSA na inilabas nila ngayong araw, naitala ang 1.4% inflation rate noong nakaraang buwan na bahagyang mas mababa kumpara sa 1.8% noong Marso at 3.8% noong parehong panahon noong 2024. Ito na rin ang naitalang pinakamababang paggalaw ng presyo ng mga bilihin mula sa 1.2% noong Nobyembre ng taong 2019. Isa sa pinakamalaking kontribusyon dito ang pagbaba ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa 0.9% kung saan naitala ang 0.7% na pagbaba ng presyo ng bigas sa dating 2.3% noong Marso. Gayon din ang mabilis na negative transport inflation sa negative 2.1% sa dating negative 1.1%. Dahil dito, naitala ang average inflation rate ng bansa sa 2.0% mula noong Enero hanggang Abril ngayong taon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.